Hallelujah! Sige po, tayo makakaupo na. Thank you po sa ating mga workers mula pa sa pagsiset up hanggang mamaya sa pagbabaklas. Amen. Mga first and last, Alpha and Omega, ating Panginoon. Okay, so tanungin mo muna yung katabi mo, may faith ka na ba? Amen! Sabihin natin, yes, I have! Simula po nang tinanggap natin ang Panginoong Jesus, nilagyan ka na pala ng pananampalataya ng Diyos sa puso. Amen. Amen. Kaya sabi mo sa katabi mo, meron na ako nyon. Palalakihin na lang natin. Kasi ang gusto ng Lord, our faith, actually it's not the quantity, but it's the quality of faith that He wanted from us. Kaya po yung pinag-aaralan po natin sa loob ng buwan ng, ng Mayo, birth month namin. Palakpak naman ang mga may birthday ng May. Hoy, lahat may birthday. Sabi ko, palakpak lang, mamaya na yung kanta. Sinurprise po nila ako kahapon. Ninyo pala lahat. Yung iba lang din nakarating. Okay? Okay na din yan, at least nakarating tayo dito. Anyway, thank God sa inyong mga buhay. At ayun, unahin natin sa salita ng Diyos ngayong hapon. Ang sabi po ng pinag-aaralan natin, great faith brings great miracles. Sabi mo sa katabi mo, you have great faith. Because then you have great miracle. Sabi ng Matthew 8:10, when Jesus heard it, He marveled and said to them that followed, verily I say unto you, I have not found so great faith, no, not in Israel. Hallelujah. So ano nga po ba yung pananampalataya? Alam niyo po sa Bible, nabanggit dyan yung little faith, great faith, no faith, at saka weak faith. Yan yung mga napag-usapan sa salita ng Diyos. Pero let me just ask you this afternoon, just like what the Bible asked in the word na binasa natin kanina, where is your faith? Ayan. Nasaan nga ba ang faith? Nasa bulsa? Nasa bag? Ito ba'y nadadala? Ito ba'y naiiwanan? Ito ba'y nawawala? But where is your faith? So basahin po muna natin ang Romans 8 verse 10 hanggang 11. Romans 10 verse 8 to 11. Sabay-sabay po tayo. 1, 2, 3. But what does it say? The word is near you. It is in your mouth and in your heart. That is the message concerning faith that we proclaim. If you declare with your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. For it is with your heart that you believe and you justified, and it's with your mouth that you profess your faith and are saved. As Scripture says, anyone who believes in Him will never be put to shame. Amen. Sabihin natin, anyone who believes in Him will never put to shame. Amen. Sabi mo sa katabi mo, hindi na tayo mapapahiya sa lahat ng nagtitiwala sa Diyos. Kaya unang tanong, where is your faith? Number 1, let me jump into Romans 10:10. Ang sabi po ng Romans 10:10, for with the heart, man believe. I'm reading King James Version. For with the heart, man believeth unto righteousness, and with the mouth, confession is made unto salvation. Ano po ba yung ibig sabihin ng you believe with your heart? Sino dito nakakita na ng puso? Puso ng saging, puso ng manok, puso ng manok po. Mga puso-pusuan. Ayan. Pero yung puso po na binabanggit dito sa Bible is not the physical heart na nung elementary dinodrawing natin. Amen. Sino magaling mag-drawing ng puso? Hindi ganon hindi yung ganong puso.
Yung puso talagang, yung sa science na pinag-aaralan natin. So dito po sa binasa natin, Apostle Paul, ay hindi siya nagre-refer dun sa physical heart, yung organ na nagpa-pumps ng blood ng ating katawan. Hindi po yun. He's talking about your spirit. Sabi mo sa katabi mo, may spirit ka. Actually, we are spirit in the body. Inside this body, spirito po tayo. Amen. We are just inside this physical body. So our heart is our spirit. Our heart is our innermost being. Kaya alam niyo po, sa Bible, ang pinakaiingatan ng Diyos sa lahat ay ang iyong puso. Sabi mo sa katabi mo, ingatan natin ang ating puso. Huwag mo hayaang tumibok kung kani-kanino yan. Hayaan mo tumibok sa Diyos yan. Amen. Amen. Sabi mo yung puso ko tumitibok kay Lord. Amen. At hindi, ulitin natin, hindi pwedeng sana ay dalawa ang puso. Mahirap. Okay, mahirap po. Huwag nyo nang pangarapin yan. Bakit? Kasi yan ang mga natutunan natin noon. Kaya ngayon, naghihirap. Kasi hindi alam kung ano yung patitibukin. So, kailangan we believe with our heart. Hindi lamang ng ating isipan. Amen. Kasi marami po na nakakaalam lang na ang Diyos ay mabuti. Tama po ba? Alam nating lahat ang Diyos ay mabuti. Amen. Amen. Tanong yung katabi mo, naranasan mo ba? Araw-araw ba? Eh, bakit ka umiiyak kahapon? Kasi birthday ko. Eh, bakit tayo umiiyak? Sa mga panahon na akala mo'y nag-iisa ka. Kung sinasabi mo, nawa mong ang Diyos ay mabuti. Alam niyo po, pagka naintindihan mo na ang Diyos ay mabuti, wala pong dahilan para ikaw ay malungkot at maglungkot-lungkutan. Wala na po. Ang pagiging malungkot po ay choice. Alam niyo ba yon? Tingnan mo yung katabi mo kung malungkot. Pag medyo nakaganon yung mukha, sabi mo, bawal malungkot. Sa langit, walang kalungkutan. Alam mo na kung saan ka pupunta. Huwag ka mag-practice. Amen. Amen. Ang Panginoon po, kapag naintindihan natin na ang Diyos ay mabuti, kahit pangit ang nangyayari sa buhay mo, hindi ka malulungkot. Kahit nakikita mo lahat against sa'yo, hindi ka malulungkot kasi alam mo, ang Diyos ay mabuti. Kaya dito, wala nang mamumroblema. Sabi sa katabi mo, hindi ka na mamumroblema. Sabi niya na, hindi, pag daw wala nang problema, patay na. Kaya nga, mamatay ka na sa sarili. Amen. Amen. Kasi alam mo, ang Diyos ay mabuti. God is always there for you. Eh, paano po pag may nangangatok? Buksan mo. Pagbuksan mo. Sabi sa katabi mo, pag may nangatok, tanungin mo muna, family. Yung iba, wag pong malungkot kung kayo nga ay pinalalayo sa mga partisyon. Matagal na po nating pinagpe-pray na lahat tayo ay ma-upgrade ng Diyos sa inyong sariling mga flat. At ang mga flat na aangkinin nyo ay gagamitin para maraming kaluluwang makakilala sa Panginoong Jesus. Sabi mo sa katabi mo, wag ka lang matakot. Wag kang mag-isip sang kakukuha ng pambayad. Sabi pa, Pastore, yung bed space, di ko mabayaran. Tanungin kita ulit, where is your faith? Alam niyo po, kaya maraming hindi nakakakuha ng mga answered prayer. They know how to pray, yes. They know how to ask from the Lord. Kaya nilang humingi sa Diyos. Pero sabi nga doon, attend po kayo ng prayer and fasting. Ang ganda naman pinag-aaralan doon. Ang sabi doon sa pero kaya, marunong ka manalangin, marunong ka humingi, pero marunong ka rin bang tumanggap? Yung iba puro sahod lang. Sumasahod lang. Pero hindi rin nila tinatanggap. Tanay may katabi mo, marunong ka bang tumanggap? Sige, mag-practice. Kuha ng something. Wala na pong makuha. Katapusan na, Pastora. 25 na. Abay, practice.
yes, by faith, may makukuha ka dyan. Amen. Amen. Gesture. Okay. When you believe with your heart, the Apostle Paul wants us to learn to believe with our heart, not by our mind or by our brain. Alam niyo po, kayang limitahan. Ang utak, maraming pwedeng magawa. Nakakarating nga ng Amerika yan eh. Ano mo yung katabi mo, saan ka nakarating kagabi? Dahil mo naiisip. Amen. Ang dami naiisip ng ating isip. Ay mag-iisip ka na lang din, yung maganda na. Gamitin mo rin lang yung kaisipan mo, ay pag-isipan mo na yung magagandang bagay na gusto mo mangyari sa'yo. Minsan ang tao na mo problema kasi nga ang iniisip, paano problemahin yung problema? Paano pag ganito? Paano pa? Kaya hanggang ngayon, hindi masolusyonan. Ngayon, sabi mo sa katabi mo, change your mind. Ang iisipin mo, paano po ito masusolusyonan, Lord? Ngayon, sabi ng Diyos sa'yo, paano ito masusolusyonan? Ano kayang sagot ang ibibigay ni Lord sa'yo? Tanay mo yung katabi mo, may idea ka ba? Pag ikaw ay may problema at sinabi mo, Lord, paano po masusolusyonan ito? Ano kayang solusyon? Alam niyo po, ang sabi ng Bible, I have given you everything that you will need for you to live a good life. For your good life. Binigay na ng Diyos. Saan mo matatagpuan ng solusyon? Sa salita ng Panginoon. Kaya po nung una, ang hinahanap ng tao, actually marami pong nag-follow kay Jesus. Pero kaya sila nagpa-follow, nakakita sila ng himala. Pero sino yung mga tumanggap ng himala? Yun lamang naniwala at tunay na naghanap kay Jesus. Sabi sa katabi mo, sino ba hinahanap mo kasi? Huwag mong hanapin yung miracle. Ang hanapin mo, nasaan ang salita ng Diyos? Nasaan ang Panginoong Jesus? Kasi pag yun ang natagpuan mo, panigurado may miracle kang makikita. Amen. Sabi mo sa katabi mo, hanapin natin ang katwiran ng Diyos. Unahin natin ang salita ng Panginoon. Then we will receive the miracle. Yung marami po sa kanila ay nanunood lang. Kaya tama din ang Bible, sabi nga nung mga nakaraang preaching, di ba? Makikita mo pero hindi mo matitikman. Kasi nga, nanunood ka lang. Pero pag gusto mong matikman, sabi mo sa katabi mo, hanapin mo ang Panginoon. Hanapin natin ang salita ng Diyos. Kaya po marami, mga tao, nagre-reason out sila sa Diyos na hindi nila ma-reach, na hindi nila matanggap yung kanilang kasagutan kasi nga, ang pinipilit natin sa Lord ay minsan yung gusto natin. Di Lord, ito po yung miracle na gusto ko. Wow, minsan marunong pa talaga tayo kay Lord. Pero okay lang. Pero hindi mo nga matatanggap kasi yung miracle. Kung hindi yun ang kalooban ng Diyos sa'yo, let me get it right. Kailangan mo talagang hanapin mo na ano ba yung kalooban ng Diyos. Then you will find the miracle, the right and the proper miracle that God wants for you. Amen? Yung mind po natin, wala yung capacity na makita yung mga spiritual matters. Kaya ang itinuturo ng Diyos sa atin, you believe in your heart. Sabi mo sa katabi mo, sa puso. Wag lang hanggang dito. Minsan kaya lang natin hanggang dito, pero dito pala dapat. Kaya nga di ba po noon, hindi pa natin tinatanggap ang Panginoong Jesus, hindi natin maunawa ng patungkol sa Diyos. Pero alam mo, amen, alam mong may Diyos, alam mong may Panginoon, pero hindi ka ganon ka-close sa Kanya. Actually, nung wala pa tayo kay Lord, ang alam lang natin sa Panginoon, siya ay hingian lang. Tama po ba? Siya ay magpaparusa sa atin. Pagka nagkasala tayo ay parurusahan. Di ba yan lang yung pagkakakilala natin kay Lord? Bihira ang nakakakilala na ang Diyos pala ay mapagmahal. Tama po ba? Bihira nakakakilala na hindi natin naisip noon na ang tunay na dahilan ng pagdating ng Panginoong Jesus ay ikaw. Sabi mo sa katabi mo, ikaw ang dahilan.
Sabi nga ni Pastor Chris, kahit ikaw na lang ang tao sa mundo, pipiliin pa rin ni Jesus na dumating para sa iyo. Dahil yon ang dahilan kung bakit siya pumunta dito sa lupa. Ang ikaw ay maibalik sa presensya ng Panginoon. Kaya sabi mo sa katabi mo, I thank God for your life. Magkasama tayo, amen? So, kapag po wala yung Espiritu ng Diyos, hindi po natin maintindihan yung patungkol sa Diyos. Kaya sabi ng John 3:3, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Ibig sabihin, hindi niya maunawaan. Ano ba yung mga tinatawag na pang-espiritual? Hindi niya makita yung katotohanan ng sinasabing kingdom of God. Nor even he doesn't know about God. Pero no, ma-born again ka. Praise the Lord. Amen? Kahit ikaw lang ang nagtataas ng kamay pag umaawit, wala kang pakialam. Kasi alam mo yung pagtaas mo ng kamay, hindi mo sa tao ginagawa yan. Amen? Kay Lord mo ginagawa, kaya kahit na ano pang mangyari. Sabi ko nung huli kong simba sa St. Mary, gagawin ko to para kay Lord. Iyak ako ng iyak doon. Ang kanta yung papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Abay, napakaganda po pala nung awit na yun. Kaya lang noon kasi, pataasan kami ng boses nung pag kumakanta kami. Kasi di ba yung, ikaw, ganun-ganun pa yun, di ba? Nag-aalis. Yun po yung huling awit ko nung papuri sa Diyos na yun. That is the first time I raised my hand ng totoo sa Panginoon. Amen? Kasi doon mo maunawaan na tunay ang Diyos. Kaya po, di ba si Jesus Christ nang ipagbuntis siya ni Mary, hindi mo rin maintindihan noon. Pero ngayon, naniniwala ka. Sino nakakita kay Jesus? Wala naman sa ating lahat nakakita eh. Tama po ba? But we believe. Pero tanongin mo nga muna yung katabi mo, do you believe in Christ? Do you really believe? We believe because it is not with the mind. It's not with the senses we believe. We believe because it comes from our heart. Amen. Amen. Kaya ka naniwala na nampalataya kay Jesus, hindi dahil nakita mo, kundi dahil nasa puso yung faith na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Kaya pa sabi ng iba, yung mga Kristiyano, minsan brainwash. Pero actually, we are not brainwash. Kasi yung brain, brainwash, brain lang yung, brain lang nawawash. Tayo heart wash. Amen? Nalinis yung puso natin, kaya nakita mo ang kabutihan ng Diyos. Imagine, hindi naman nakakakita yung puso, pero na-imagine mo. Nararanasan mo kasi. Kaya sabihin mo sa katabi mo, mahal ka ng Panginoong Jesus. When we believe in Christ, mamaya, i-explain ko, may relasyon ba ang faith in believing? When we believe in Christ, God gave us a new heart and a believing heart. Amen. Kaya nga diba, sabi ng Hebrews 11 verse 1, faith is the substance of things hope for, the evidence of things not seen. Ang faith po ay sa puso, hindi sa nararamdaman. Kaya when we believe with our spirit. Hallelujah. Sabi mo sa katabi mo, believe from your heart. Again, ang faith is not a response ng ating isip. Hindi rin po ito magic. Kaya nga minsan, di ba, ang gusto ng iba, ang miracle is like a magic. Lelay hands yung wallet niya. Sabi niya, mamaya magkakaroon ka na. Mula sa wala, magkakaroon. Okay lang namang mag-lay hands. Pero ang tanong, kaya mo bang manampalataya? Kasi baka ang ginagawa lang natin is we just believe by our mind. Pero yung heart natin hindi tumutugma. Amen. Sabi mo sa katabi mo, kasama puso. So when we believe from our heart. Alam niyo po, hindi natin, there is a scenario in Luke 6:6-10, na kung saan, yung, merong pinagaling si Jesus Christ. Okay? At sabi ng Panginoong Jesus,
Luke 6, verse 6 to 10. Ang sabi po niya, He instructed the man to stretch out his hand. At nag-obey po yung yung paralyzed yung kanyang arms. And his hand was, yung may withered hand. Sige, basahin natin. And it came to pass also another Sabbath that he entered into the synagogue and taught, and there was a man whose right hand was withered. Yes, next verse. And the scribes and Pharisees watched him, whether he would heal on the Sabbath day, that they might find an accusation against him. Yan. But he knew their thoughts, and said to the man which he had the withered hand, Rise up and stand forth in the midst. And he arose and stood forth. Okay. Then said Jesus unto them, I will ask you one thing. Is it lawful on the Sabbath days to go do good or to do evil, to save life or to destroy it? And then? And looking around about upon them all, he said unto the man, Stretch forth thy hand. And he did so, and his hand was restored, whole as the other. Amen. Alam niyo po nung sinabi ni Jesus dun sa tao, si Jesus, inaabangan din niya lahat nakatingin sa kanya kasi it's a Sabbath day. Pero sabi niya, ano bang mas mabuti? Ang gumawa ng masama during the Sabbath day or gumawa ng mabuti during the Sabbath day? Talagang kakaiba yung puso ng ating Master. Amen? Kakaiba talaga ang puso ng Panginoong Jesus. At hindi na niya, in-ignore niya anumang magiging accusation ng mga parasites, mga Pharisees sa kanya. At alam niyo po, itong tao ito, he received his miracle. Pero kung itatry niyang gamitin ng kanyang kaisipan, yung mangyayari yun, sino dito, halimbawa, pinatayo, ang sabi ay, merong sakit sa Genesis. Sakit sa, hindi makarinig. Paano kaya mangyayari yun na hindi marinig yung sasabihin ng Panginoon? Okay? Pero kita mo ang miracle ng Lord. Amen. Amen. Basta mag-o-obey ka lang. Sabi mo sa katabi mo, basta mag-o-obey ka. And i-receive mo sa puso mo and mag-act ka, then you will receive the miracle. So faith is in your heart. Remember, where is your faith? Sabi mo sa katabi mo, it's in your heart. Number 2, faith is in your words. Faith is in your words. Ito madalas ho nating minsan ang kakontra mo sa totoo lang sarili mo din. Kaya nga sabi ni Apostol Paul, may dalawang naglalaban doon sa iyong loob. Pagka nagkokontra ka na sa sarili mo, huwag ka nang humanap ng iba pang kakontra, lalo ka magugulo. Amen. Manalangin ka na lang agad. Tingnan po natin, balikan natin ang Romans 10:8. Faith is in your words. Ano pong sabi ng Romans 10:8? Hanggang 9. 1, 2, 3. But what does it say? The word is near you. It is in your mouth and in your heart. That is the message concerning faith that we proclaim. If you declare with your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Amen. Alam niyo po, isa sa hindi kayang ibigay ng siyensa, magkadugtong pala yung puso at saka yung bunganga. Ano ba yung bunganga? Parang pangit pakinggan yung bunganga, no? Yung bibig o labi. Kasi pagka bunganga, parang ganon yung dating, Magkadugsong po pala yung puso at yung inilalabas ng ating mga labi. Yung idinedeklara ay magkadugsong. Amen. Sabi po ng 2 Corinthians 4:13. Tingnan natin ang salita ng Diyos. 2 Corinthians 4:13. Kaya totoo, kung ano laman ng iyong puso, yun yung sinasabi mo. Amen.
Amen. Pagka malinis ang iyong puso, ang linis ng mga lumalabas na mga salita sa'yo. Okay, basahin natin 2 Corinthians 4:13. It is written, I believe, therefore I have spoken. With that same spirit of faith, we also believe and therefore speak. Amen. I believe, therefore I have spoken. Kahit po hindi pa nakikita, pag nakita nyo na, hindi na po faith yun. Hindi na rin believe yun, kasi nakita mo na eh. Naintindihan nyo po? Sabi ng mundo, to see is to believe. Hindi na. Ay, nakita mo na eh. Paano mo ba masasabing believe yun? I hope you get what I mean. Pag nakita mo na, ba't kailangan mo pang maniwala? Eh, nandyan na. So, wala ka ng effort doon. Eh, nandyan na eh. Totoo na yun. Amen, nandyan eh. Pero ang faith, sabi doon, I believe, therefore I have spoken. Hindi dahil nakita. Nanampalataya siya, naniwala siya, kaya sinabi niya. Amen! Amen! Kaya mo nasasabing mabuti ang Diyos. Nakita mo ba na mabuti ang Diyos? Hindi. Kaya mo nasasabing mabuti ang Diyos kasi naniwala ka, you have the faith in your heart. You believe, therefore you have spoken na mabuti ang Panginoon. Tanungin mo uli ang katabi mo, naniniwala ka ba? Na mabuti ang Diyos? So sabi mo sa katabi mo, hindi ka naiiyak. At hindi ka na malulungkot. Wag ka na. Kaya totoo po pala na na sinaturuan tayo ng Bible na wag mag-worry. Sabi nila, the opposite of faith is doubt. But in the Bible, the reason why the disciples have no faith is because they have fear. May takot. Sabi mo sa katabi mo, wag ka nang matatakot. Hawak ka ng Diyos. Mahal ka ng Panginoon. Kahit po wala akong papel, iingatan ka ng Lord. Pero ayusin mo din. Hindi kasi kailangan mo ding aksyonan. Mamaya, yun yung number 3. Faith is in our words. Tingnan natin. We believe, therefore we have spoken. Tapos, may sinundan pa. With that same spirit of faith, we also believe. And therefore, we speak. Sabihin natin, I am victorious in Christ Jesus. I am victorious in Christ Jesus. Amen. I am a success. I live in the glory of God. I am excellent. In all things I do, I give glory to God. Huwag mong iisipin na ang gagawin mo, hindi makakaluwalhati sa Diyos. Minsan kaya ka nagfe-fail, pero sa Kristiyano wala na pong failure. Kasi nga, God has given us all the victory. Ang problema lang, ang naiisip mo, failure. Pero kapag ka lahat ng gagawin mo, pipiliin mo, na makakaluwalhati sa Diyos, amen, there's no failure at all. Sabi mo sa katabi mo, walang failure. Only victory. Matthew 12:34. Ano po ang sabi ng Matthew 12:34? Pag gusto mong mapaganda ang buhay mo, gandahan mo yung ini-speak mo. Uulitin ko po. Pag gusto mong mapaganda yung buhay mo, gandahan mo yung inilalabas mo sa... Pag ikaw nagsasalita, sino unang nakakarinig? Yung asawa mo. Hindi. Pag ikaw nagsasalita, ikaw ang unang nakakarinig. Amen? Kaya pag nagsalita ka, unahin mong pagsalitaan ng magagandang bagay ang sarili mo. Every morning when you wake up, ano po ang inuuna mo? Yan. Thank you, Lord. Ano pa? Yung alarm clock, pinapatay mo. Sabi mo, 5 minutes pa, Lord. Akala, 4:50 na.
O ngayon, binigyan niyo ako ng panibagong trabaho. Kailangan kong mag-early ng 30 minutes. Niregaluhan po nila ako nung yung joggingan. May inabot sa akin remote. Sabi ko, akala ko, sasakyan. Sabi ni Majal kanina, tama po, bagong sasakyan kasi sasakay ka dun sa... But it's a prophetic, declaration. I claim it, sa susunod, sasakyan na yung mga inireregalo nyo. Ganun lang yun. Amen. Because God is able. Hindi dahil birthday ko. Kundi, i-allowed ng Diyos na ang isa sa inyo, sabi mo sa katabi mo, i-allowed ng Diyos na sobra kang pinagpala upang maging blessing sa marami. Amen. Gusto nyo ba yun? Kaya ka bine-bless ng Lord kasi blessing ka para sa maraming tao. You are a supporter in the kingdom of God. Yung mga resources mo, bless ng Lord kasi ginagamit for His glory. Yan ang prayer nyo. Dapat. Wag nating alisin na yung mga tinatanggap nating pagpapala ay para lang sa pansarili. Tama ba yung sabi ko? Ibig sabihin, wag nating hayaan na yung mga tinatanggap lang nating pagpapala ay para lamang, walang masama, pang-aral ng anak mo, pang-aral ng mga pamangkin mo, walang masama doon. But step up. One more step up. Ano ba yun? Mahirap mag-English. Angat ka, level up ka ng konti. Sabi mo sa katabi mo, level up. Have a concern sa kingdom ng Panginoon because that is the kingdom of God. At yun ang Diyos ang nagpapala sa atin. Amen. 'Di ba? Sa mga nakaraan, sino ditong makaka-attend ng Holy Spirit encounter? Alam nyo, for sure, God has prepared already so much testimonies sa ating mga magiging speakers. So I pray na ipanalangin nyo na yung July 11, 12, and 13. Ako po ay 1 year in the making ng gusto ko nang i-testimony ito, pero sabi ng Lord, there's a perfect time on it. And sa batch 12 ko ito i-release. Exclusive sa batch 12. Pwede nyo naman ikwento sa iba. Di ba? Pero iba kasi pag nandun ka sa presensya ng Holy Spirit encounter. Amen. Sabi mo sa katabi mo, ikaw na yung susunod. Hindi po natin makukuha yung Word of God na manatili sa puso natin at ma-speak mo yan kung iba ang pinagbababaran natin. So you've got to study the Word of the Lord. Sabi mo sa katabi mo, study the Word of God. Learn from it. Master it. And then we will live by it. Amen? Napakahalaga po niyan sa ating buhay. We can make a positive changes in our lives every day. Ako po ang lagi kong deklarasyon, 2 deklarasyon ko every morning, 3. First, when I woke up, I thank God for this is a victorious day for me. This is a blessed day. This is the day that the Lord has prepared for me to declare His goodness, His majesty, His blessing. Bine-bless ko mula dun sa gising ko ng alas 5 ng umaga o alas 4 man ako magising, bine-bless ko na yun hanggang sa ako'y makatulog uli sa gabi. Then when I naliligo, may sekreto si Pastora, habang naliligo, nagpapalinis ako na lahat naman ng mga klase ng sakit at karamdaman. Sa tuwing, pati sa ulo, sakit sa ulo, ay! Yung mga pagkulot ng kaisipan, amen, pinatatanggal natin yan. Pati puso, pinahuhugasan natin ating buong buhay. Kung gusto mong maging malinis ka panlabas, mas naisin mo maging malinis yung kalooban. Kasi yung panlabas mo, babango na lang yan amen. Hindi dahil sa pabango, kundi dahil sa biyaya ng Diyos. Pangatlo, when I arrive in the office, every time I switch on the light, kasi ako pong kaunahan, let's go, Holy Spirit. Kasi kailangan magkasama kami ni Holy Spirit. Sa bahay pa lang, syempre. Pero during the office works, bine-bless ko na rin. Naakyat pa lang ako actually, pagbaba pa lang po ng bus. I start walking and declaring that this land, dati po yung land na yon ay
ay, anong tawag doon? Disyerto. Siguro sa tagal ko na, 16 years na ako doon. Nag-boom up na yung mga, naglabasan na yung mga joke lang. Lately lang din po kami lumipat doon. But praise God, alam niyo po, mula sa 2 kumpanya, ngayon yung aming company meron ng 9 companies sa UAE. Buti na lang, wala na ako doon sa accounts. So, hindi na ako nagmamanage ng accounts. Nasa audit na po ako. Pero actually, dumanas po ako ng testing in the past few months. Kasi I feel, yun nga, yung pagkasi nagbase tayo sa feeling ko hindi ko deserve yung bagong posisyon na ipinagkaloob sa akin. First time ko rin naka-receive ng, ng promotion letter. At kinongratulate ako ng mga amo. Parang sabi ko, nag-thank you ako. Pero nung pahuli na, sabi ko parang hindi ko kaya. Unang-una, yung audit manager, abay, napakabata. Batang-bata. Pero hindi naman ako nagre-report sa kanya. Though sinasabi po nung amo ko na buti na lang na ilipat ako sa audit and compliance na ako eh. At a perfect timing daw na nandun ako. Pero dahil nga iba yung puro meeting ho eh. Naaantok nga ako sa meeting. Naiya nga ako minsan sabi ko parang nakakatulog ako. Pero okay lang din. At least, amen. Sabi ko sa katabi mo, iaangat ka ng Diyos. Kailangan lang expect din natin. Okay? Alam niyo that the Bible promised us that we will not perish. So kung minsan naiisip mo na parang baka maano yung buhay mo, no, the Bible says, we will not perish in John 3:16. I am directed in God's perfect plan. Sabi ng Jeremiah 29:11, I'm living in the plan of God to prosper me and not to harm me. 3 John 2, I'm living in divine health as everything in me prosper. You bless your hand, whatsoever my hands do prosper. Sabi ng Psalm 1:3, when you got into trouble, declare that I do not conform any longer to the pattern of this world. Amen. So, kailangan lang matutunan po natin yung salita ng Diyos. Don't talk about fear, lackness, or weakness. Speak about the wisdom of God. Sabi mo sa katabi mo, speak the wisdom of God. Don't talk about lackness. Ang sabi ng Deuteronomy 28:2, kapag ka may sitwasyon kang paubos na, Lord, God is my provider, Jehovah Jireh, I am surrounded with goodness and mercy, favor is following me, blessings are overtaking me. Hallelujah! Darating ang panahon, hindi pa nauubos ang sweldo mo, sweldo ka na uli. Yun yung tinatawag na overtaking. Yung blessing nag-overtake. Nagmo-multiply. Hindi ho yan ipinagdadamot ng Diyos sa atin, but we need to speak it. Let us respond to the situation with faith-filled words. Sabi ng Isaiah 54:17, pag dumarating si Satan, there is no weapons that is formed against me that shall prosper. Amen? There's no power of hell that is set for me to prevail. Kailangan pong matutunan natin yan. And last, number 3, faith is in your actions. Ang sabi ng Romans 8:11, those who believe in Him will never be put to shame. Alam niyo po, pag ina-act niyo yung inyong faith, minsan katawa-tawa sa nakapaligid sa'yo, pero para sa Diyos, pleasing yon. Alam niyo ba na hindi ang pag-iyak ang makakapag-move kay Lord? Kaya yung pong marami nang naiiyak, sige lang, iyak ka pa ulit. Pero kung gusto mo talagang ma-move mo ang Lord, ma-please mo ang Lord, it is by faith. It is by faith that God is pleased. Pero minsan kung maiiyak ka lang, okay lang yon. Pero wag mong panatilihin yung luha mo sa iyong mga mata. Sabi po ng James 2:17. James 2:17. Okay. Dito muna tayo. When we say believe, yung believe po pala, yung word na believe,
is not a passive word, but it is an active word. Meaning, it is working. When you say believe, may nangyayari, may ginagawa. Yun po yung sabihin ng active word. Ulitin ko, ang believe po is not a passive word, but it is an active word. There is an action on it. When you believe, there is an action on it. May ginagawa kang action. You are believing. So believing is a word of action. Ito po ay, bakit connected ito sa faith? Believing is acting, actually doing your faith. Kung ano yung pinananampalatayaan mo, pag naniniwala ka, ginagawa mo. Kaya ang sabi ng, pagka sinabing, I am a believer of Jesus Christ, hindi ka lang naniniwala, but you are acting, you are a doer of His word. Amen. Kasi nga yung believe has something to do with your action. Hindi mo pwedeng sabihin na believer ka, pero hindi mo ina-act ang word of God. Amen. Sabi mo sa katabi mo, you're a believer. Therefore, you are acting on His words. Amen. So, ang tawag sa atin, mga practitioner. We are God's word practitioner. Kaya sabi ng James 2:17, ano doon? Even so, faith, if it had no works, is dead, being alone. Faith requires a corresponding action, and ipinoprove ng iyong faith, yung iyong action, by believing. James 2:18. But someone will say, you have faith, I have deeds. Show me your faith without deeds, and I will show you my faith by what I do. So kailangan po yung ating faith, number 3, is in your action. Hindi ho pwedeng magkasalungat. Kaya sabihin mo sa katabi mo, all things are possible. Sabihin mo naman sa kabila, God is good all the time. And all the time, God is good. Tayo pong lahat ay magsitayo. Alam niyo po, sabi ng iba, some people put their faith on miracle. Again, you will receive great miracle if you have great faith in the Word of God. Huwag niyo pong hayaan na ang hinahabol mo lang ay miracle. Uulitin ko po, huwag nating hayaan na ang tinitingnan natin kapag tayo ay uma-attend sa church, ay Lord, ano yung miracle na tatanggapin ko? Hindi po. Tanungin mo ang Diyos, Lord, ano po yung word na magdadala sa akin ng miracle? Because when you have the word of God, surely you will have His miracle. Pero kung miracle lang ang hahanapin mo, kung walang miracle, wala din. Wala ka ring aasahan. But the word of God always brings out its best. The best of miracle that you will need. There are also some people who put their faith and trust the process. But the Bible is very clear saying that trust in the Lord.